gamot para sa balat, sa payat at nabubundat. May gamot sa nalulungkot, pero lagot ang napipikot. May gamot. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Gary C. sa programang Kalusugan TV. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang topic na mahalaga sa mga kababaihan. At para masarap ang ating usapan, makakasama po natin si Miss Ami Perez. Magandang morning sa iyo, Doc G. At magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Kalusugan TV. Aba, napakaganda nung intro mo sa akin, ha? Siyempre. Talagang pinag-isipan mo yon, Doc G? Basta para sa akin, ang pag-uusapan natin mahalaga. Mahalaga? Ano kaya to? Baka mamaya interesado ka na sa topic ko. Ganon? Doc G, ano ba pag-uusapan natin ngayong umaga habang sarap na sarap ang paa ko dito sa Jacayusi? Alam mo, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa menopause. Menopause, kaya pala Yes. kailangan tumutok ang mga kumari ko. Alam mo, ang tawag ngayon sa medicine ng menopause ay change of life. Ito yung pagbabago sa buhay ng isang babae pagdating ng sapat na gulang. So pinag-uusapan natin ang menopause, ano ba mga edad? Akala nila, pag sinabing menopause, mga matatanda lang. Oh, Pero hindi ba? ang menopause kasi, Ami, is 45 hanggang 55 years old. Yan yung pangkaraniwan. Malayo pa ako dyan. Pero may tinatawag tayong premature menopause, yung mga below 40. Bakit ka ba ganyan, Doc G? Tuwing Sabado na lang ng umaga, kapag anong pag-uusapan natin, lagi ako naninervous kasi feeling ko, meron na ako ng mga sintomas. Kasi pag pinag-usapan natin ng health, wala namang pinipili. Pwedeng bata, pwedeng matanda. Sa bagay. Well, it so happen, pag pinag-usapan natin ng menopause, meron tayong tinatawag na premature menopause, yung mga nawalan ng menstruation before the age of 40. Usually may diferensya sa ovaryo at tumigil na yung production ng estrogen. Pero meron din tayong tinatawag na surgical menopause. Mga babaeng tinanggalan ng matres, tinanggalan ng ovaryo dahil sa kung anumang sakit. Oo. So yan ang tinatawag na surgical menopause. At meron tayong tinatawag na regular menopause na kadalasang edad 45 hanggang 55. Naku, Doc, nabanggit mo kanina yung salitang estrogen. Para maintindihan ng mga kumari ko, ano ba yung estrogen? Yung estrogen, ito yung hormone ng mga kababaihan na unti-unti bumababa pagsapit mo ng edad na 40, 45, 50. At pagbaba nito, dyan na nagbibigay ng senyalis na tumitigil ng menstruation or ovulation. At yan yung tinatawag natin menopause kung saan hindi na nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Totoo ba yung Doc G na sabi nila, pagka daw ikaw papunta na dyan sa menopausal journey ng iyong buhay para sa isang babae, totoo ba yung merong mga psychological imbalances na loss of energy, mga mood swings? May ganun ba talaga? Well, tama yan, no? Actually, Ami, pag pinag-usapan natin ng menopause, hindi lahat ay nahihirapan sa mga signs and symptoms. Ibig sabihin, mga masasabi natin na 30-40% lang ng mga kababaihan nahihirapan. At yung mga nabanggit mo, yung mga mood swings, ibig sabihin, pabago-bago ang ugali, mamaya kausap mo, tinutino, mamaya parang bruhan, ha? Ay, nangyayari yan. So, marami tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Didiscuss ko ngayon yung mga signs and symptoms ng menopause. Naku mga kumare, ba'y tumutok na kayo dito sa KTV dahil sa pagbabalik, pag-uusapan namin ni Doc G ang mga symptoms at mga signs ng pagiging menopausal beauty. In fairness sa'yo, Doc, kalalaki mong tao pero ang dami mong alam tungkol sa menopause, ha? Nako, 80% ng pasyente ko, mga wala ng menstruation. Naku, yan po ang pag-uusapan natin. Sa pagbabalik ng KTV, tutok lang kayo. Ganun ba? 80%? May gamot para sa Pag sinabi mo actually menopause, ang ibig sabihin nito, you have entered another phase in your life that is non-reproductive. So, nag-change ka from reproductive to non-reproductive. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mabuntis. Though, kung titingnan mo ang statistics, there are very, very rare instances wherein a post-menopause may actually release egg. This is something as to what causes this, hindi natin alam, no? Pero ito ang sinasabi natin potentially mangyari. So, pag nangyari yun, definitely pwedeng mabuntis. Actually, in the books, they have reported one 60-year-old female who actually got pregnant spontaneously. Ay nako, nakakatuwa nga pag nag-menopause ako, naramdaman ko, pero mas natuwa pa nga ako dahil marami ring bagay na naging madali akong kumilos at
madali ang lahat para sa akin. Alam mo na, wala na akong monthly hindi na dumarating at hindi na ako magkakagastos pa. Alam mo na siguro kung ano yun, ano? Talagang medyo nagbabago ang isip ko, nagiging parang mainit ang ulo ko, tapos minsan parang yung bang talagang naiiba yung pag-uugali. Pero malakas din yung control ko at hindi ako talaga nagpapadala rin sa mag-init ang ulo ko. Kayo po ay nanonood ng Kalusugan TV. Nako mga mare, eto na. Makinig na kayo dahil sasabihin na ni Doc G ang mga signs at symptoms ng pagkakaroon ng menopause. Doc, ano ba yon? Yung common, andyan na yung tumataas ang blood pressure, Oh. pwedeng nagkakaroon na ng arthritis, tumataas ang kolesterol. Naku, si kumare kaya yan ang nararamdaman. Ako, alamin mo, mare, baka ikaw na yan. Tama, pati insomnia, hindi makatulog. Insomnia, parang hagip na naman ako dyan, ah. Nagkakaroon ng palpitation, Op, hagip na naman ako, parang napapraning na naman ako. depression. Mm. Iba naman yung depression mo eh. Ay, wag na natin pag-usapan yun. Okay. Tapos at marami pang iba, no? Pero ito mga nabanggit natin, ito yung mga common. Oh, Kasi lahat ito may kinalaman sa pagbaba ng estrogen. yun nga eh. Yung estrogen na yan eh, parang it plays a very, very important role dito sa Yes. pangyayari na to sa buhay ng isang babae. Yung yung estrogen, ito yung pinakapangunahing hormone ng mga babae. Pag bumababa ang estrogen, yan na nagkakos na itong mga tinatawag na wrinkles, pati white hair, May white hair na ako. vaginal dryness. Ay, wala ako nun. Tapos yung iba nagwawalan daw ng gana sa sex o yung nawawalan Yun ng nga, libido. Doc G, totoo ba yun na pag nag-menopause ka na daw or nag-50-something ka na, eh, totoo bang wala ka ng gana sa sex? Tapos, totoo rin ba na hindi ka na pwedeng mabuntis? Well, unang-una, yung nawawalan ng gana sa sex, may iba sinasabing meron na nagkakaroon sila ng nawalan ng gana. Yung iba naman sinasabi naman na kaya nawawalan ng gana because mahapdi or masakit every time makipagtalik because of the vaginal dryness. Yung sinasabi mo naman na kanina, tinanong mo ako, di ba, na kung yung mga babaeng menopause ba, ay pwede ba magbuntis? Oo. May mga tinatawag naman tayong menopausal baby. Ay, oo, marami akong naririnig na nagkakaroon ng ganyang experience. Ay nako kamakailan lang, mga ilang buwan na nakaraan, meron nga isang senior citizen sinasabi na buntis ako at kambal lang ang aking baby. Naku, parang kilala ko rin kung sino yan, ah. Oo, sabi niya- Naghiwalay din? Hindi ko alam, pero Parang sabi niya, naghiwalay eh. siyempre gusto ko pakita sa tao na meron pa akong asim. Pero sa tingin ko naman, napasobra asim. Ganon? Pero hindi. I think ang magandang news dyan, para sa mga kumari ko, parang life begins at 50 sa amin. Kasi hindi na Pwede. kami mabubuntis. Pwede, no? Sa mga ibang babae kasi, pag sinabi natin na nag-menopause na ako, minsan mas masaya sila eh. Dahil nawala na silang fear na magbubuntis Oo. pa. Kasi sa inyong mga lalaki, life begins at 40, o di sa amin, life begins at 50. Pwede natin sabihin na gano'n, no? Pero ito mga pinag-uusapan natin ngayon mahalaga kasi pag sinabi natin na menopause na, unang-una, hindi naman katapusan na. Marami silang pwedeng gawin na para yung mga simptomas na yan ay mapagaang. Oo. At yung mga babae naman na sinasabi na nagbuntis ako because menopause baby na itong anak ko, no? Yun yung mga babae na akala nila menopause na sila. Pero hindi pa pala. Pero hindi pa. Kasi sinabi natin kanina, 45 hanggang 55, yan yung pinaka-edad na nagme-menopause. May pasyente ako, 56, may menstruation pa. Oh? Merong ganun. Taray, ah. Mataray. May isang pasyente naman, naalala ko, 52 years old, na pumunta sa clinic at sabi niya, Doc, menopause na ako. Tumigil na kasi ang menstruation ko. Oh. Yung pala, buntis. So, Ganon? ang ibig ko sabihin, 52 years old na siya, hindi ba niya alam kung buntis siya o hindi? kasi ang sabi Kakainis niya, siya, ah. tumigil ang aking menstruation for 4 months na. So, baka menopause Irregular na ako. pa siya sa dating na yun, ha? Yung pala, buntis. Kasi pag sinabi natin menopause, kailangan 1 year na hindi ka na wala dinatnan. talaga. Tama. So kung 9 months ka palang walang menstruation, hindi menopause ang tawag Hindi pa sa'yo. yun. Ang tawag perimenopausal. Perimenopausal. Malapit na. Yung mga 1 year before menopause, yan yung mga perimenopausal. Oo. Pag sinabing premenopausal, 5 years bago mawala ng regla. O ano naman yung parang tinatawag nila na Surgical menopause. Menopause. Yung Ano surgical naman yun? menopause, kadalasan sa mga babae na tinanggalan ng matres, na dapat may menstruation pa sila, kaso nakita may cyst. may myoma, Oo, may o kung mga ano ganon. man, no? Parang mami ko, may myoma, ganon. So, So, tinanggalan. tinanggal. Once na Oo. tinanggal na yung ovaryo, kasi ang ovaryo ng babae ang gumagawa ng estrogen. So, once na inalis mo na yon, yung tinatawag na total hysterectomy, natural, hindi na magkakaroon ng regla ang babae. Parang ano yata yung mami ko kasi nung tinanggalan ng myoma, tapos nag-menopause,
Alam mo, bumait, Doc G. Parang okay yung nagawa nung pagkaka-opera. So, ibig sabihin, may mga babae na after the operation... Hindi naman lahat nagiging bruha. Tama. Pero may mga babae naman na after the operation, dapat binibigyan na yan ng mga hormonal replacement therapy. So, sa ating pagbabalik, ang pag-uusapan natin, ano ba ang kahalagahan ng hormonal replacement therapy? Ano yung mga pwede nilang tulong pang sarili? At ano yung mga dapat nilang gawin para mabawasan ang paghihirap nila sa simptomas ng tinatawag na menopausal. Sa pagbabalik po ng KTV, aba may tips si Doc G to make this stage ng ating buhay more bearable. Kaya dyan lamang po kayo at tumutok lang sa Kalusugan TV. Magbabalik po kami. Ganun pala yun. Parang may hot flashes ako sa mga oras na ito. May gamot para sa balat. For menopausal women, we actually recommend daily or at least 3 times a week exercise. And then commonly, we require them na at least mag-exercise sila, brisk walking for at least 30 minutes every day. Kung sila naman ay nag-aerobics, this is also good, the low-impact aerobic exercises. But the one best exercise, I think, which can also develop your sense of balance and rhythm is dancing. Lalo akong naging masigla, lalo na sa mga pag-ano ko, yung mga hilig ko, lalo na sa pagsasayaw, wala na nag-iabala sa akin, no? Parang lalo kong naramdaman, lumakas yung asim ko talaga. 60 kasi nung parang tumigil, mag-menopause ako. Mawawala ng pag-asa na talagang kahit citizens na kayo, maging maganda pa rin kayo sa paningin ng lahat. Dahil para wag mawala ang love life. Mga kumare, kayo po'y nanonood ng Kalusugan TV at araw natin ito dahil pinag-uusapan ay tungkol sa menopause. Eto na, magbibigay ng mga ilang tips si Doc G para masabi naman natin paano ba natin maso-survive itong menopause na ito ng stage ng isang babae, Doc G? Yung mga tinatawag na phytoestrogen. Ano yung mga yun? halaman na merong taglay na estrogen. Halimbawa, tofu. Ang tofu, magandang source yan ng tinatawag na phytoestrogen. May pag-aaral So pag namin. nag-50 pala ako, kailangan. Mga 30 years from now pa naman mangyayari yun So kailangan kumain ako ng 30 maraming years pa tofu. ba? Huwag ka na kumontra, Doc G. Ano po, mga 5 years na Hindi, lang wag. Huwag Hindi. mong iba yan. Balik tayo doon sa tofu. Ang tofu, nalaman nila mayaman sa phytoestrogen. At yung mga Haponesa, nalaman nila bihira sa mga Haponesa ang maka-experience ng hot flashes. Kasi mahilig sila kumain ng tofu. Tama. Okay, mula ngayon, favorite dish ko na siya. Andiyan na yung soy milk, pwede rin ang soy milk. Oo. So pwedeng isang Pampaganda pa ng baso. skin yun. Isang basong soy milk sa isang araw, okay na yun. Okay na yun. Oo. Nalaman din nila ang mansanas, ang carrots, ang sweet yams. Sweet yams, ano ba sa Tagalog yun? Yung Ano sweet ba yun? yams? Kamote. Parang kamote o matamis na kahoy, mga Oo, ganyan. ganon. Maaaring makatulong yan na magbigay ng phytoestrogen. Para maging sweet ako, ganon. Pwede rin. Sweet ka na naman eh. Hindi Diba? rin masyado. Dapat yata siya ang tanungin ko. Ay, wag na natin pag-usapan yun. Teka muna, meron bang mga bagay na pwedeng makatulong para yung pain, Doc G, Pain saan? during pagtatalik? Okay. Medyo, Kala ko migraine. maiwasan. Hindi. Kasi alam mo, Ami, kasama rin ng pagkakaroon ng migraine o sakit ng ulo. Oo. Ang mga babaeng nagme-menopause, meron ganyan ng daing. Ngayon, sinasabi mong painful intercourse. Yes. Kaya kayo iniiwanan kasi ng mga asawa dahil dyan eh. Paano kung gusto ng lalaki, tapos sasabihin ng babae, ayoko. Oy, kaya naman kayo naghahanap ng mga bata. Hindi naman lahat. Minsan kasi yung babaeng ayaw eh. Dahil sa painful intercourse, dulot ng menopause. But we have human rights, Doc G. Na ano? Magagalit ang mga Gabriela, no? Karapatan namin yun. Pag ayaw namin, pag pagod kami. Pero hindi naman hindi pwedeng eh. pag nangalabit kayo, kailangan. Hindi. All the time? Alam mo, Ami, may mga babae kasi na ayaw makipagtalik because masakit, may painful intercourse because of vaginal dryness. Ah, So, yun. may Buti na kinalaman yung yan- kinlaro mo. Oo. Kala ko naman kung ano yun. May iba ayaw. So, dahil dyan, ang nangyayari, ayaw makipag-contact ni Mrs. Ang dahilan, dahil masakit. So, ano ang pwedeng solusyon Well, para hindi masakit? Yung ibang doktor, maaaring magbigay ng mga hormonal replacement therapy. Okay. Pero bago tayo pumunta doon, punta muna tayo sa natural. Ano ba yung natural?
may nabibili mga petroleum jelly, Okay. yung mga kilalang mga KY gel. Pwedeng gamitin yan para magbalik yung lubrication. Oh. Ngayon, kung medyo mahal may caller nga ako doon sa radyo, sabi, Dok, mahal naman yung mga sinasabi mo. Oo kung nga, mahal wala yan, bang matipid para kay kumare? mineral oil. Pwede rin yung Johnson & Johnson's baby oil. Naku, nag-commercial ka pa. Hindi, yun naman ang mga kilalang oil Tapos kung walang-wala, pwede na rin pati yung cooking oil. Huwag naman! Wag lang ginamit na sa pritong isda. Ang lansang pangit. pero kung gusto mo lang hindi malansa, virgin coconut oil. Ayun na lang, doon na lang. Pwede. Yung Banana lang- flavor pa. Mag-aamoy gata ng konti. Pero Huwag naman! better than isda. Then, yung iba, mapupunta sa hormonal replacement therapy o kaya yung mga hormonal creams. May mga vaginal cream Ano yung na... mga ini-inject? Oh, Ano iba yun? pa yun. Iba May yun? mga binibigay na vaginal cream na may estrogen. Na maaaring makatulong din mabalik ang moisture ng vagina. Pero mas maganda isanggunin nila sa mga OB-gynecologists. Oo. Ngayon, pagdating naman sa mga hormonal replacement therapy, ang pangamba palagi, naku, inom ako niyan, baka magkaroon ako ng cancer sa breast. Oo. O kaya cancer sa matres. Kasi ngayon parang bawat gamot na iniinom mo, kailangan conscious tayo Kasi hindi mo alam kung ano yung mga ibang epekto, Tama, di ba? tama. Nakakatakot. Doon nga nagkakaroon ng problema, yung takot. Pero ngayon, may mga nabibili ng hormonal replacement therapy na mababa lang ang milligrams na maaaring hindi magbigay ng pinsala. Ang importante, malaman lang ng ating mga televiewers na pag ang babae may matres pa at nagkaroon ng menopause at nakakaramdam ng kung ano-ano mga signs and symptoms of menopause, ang binibigay dyan na hormonal replacement therapy, kombinasyon ng estrogen sa progesterone. Yung progesterone, ang purpose doon, kontrahin yung side effect ng estrogen na magbigay ng cancer ng matres. Pero kung ang babae wala ng matres, na operahan na, Oo. ang binibigay estrogen lang. Ganon. Pero regarding kung ano yung nababagay sa kanila, mas maganda yung doktora nila o doktor ang magbigay sa kanila. So, Doc G, sa palagay mo, mas okay ba na intayin nila na mag-menopause sila or patanggal na lang? Anong papatanggal? Pa-opera. Ano papatanggal Hindi ba pwedeng mo? i-opera na yon? Total, hindi mo naman yun siya kailangan. Yung Ay, hindi. myoma, yung mga ganon. Well, yung myoma kasi ay isang problema na hindi naman nangangahulugan na dapat operahan. Okay. May mga pasyente na may myoma sila for many years pero pinapabayaan lang. Ngayon, dumadating lang sa pag-operate o pagtanggal ng matres kung talaga may profuse bleeding o may iba pang mga simptomas na halimbawa masakit ang puson, mabigat ang puson, doon lang ina-advise na tanggalin ang matres. Oh. Kasama na yung myoma. Yun pala yun. Yun. Naku, siguro marami nang napulot si Kumare sa mga tips na binigay mo. Naku, sa amin pong pagbabalik, eto na, ang paboritong portion ninyong lahat. Ang itanong mo kay Doc, libre ang sagot. Magbabalik po ang KTV. May gamot para sa Ang menopause actually ay hindi dapat tingnan na isang phase ng life na dapat katakutan natin. Ang importante is that the patients seek consult with their gynecologist so that they can be given the proper treatment, the proper recommendation, and the proper advice. So doon sa mga nagbe-menopause na or menopausal na, I think you should always seek regular gynecologic consults. Fruits, yun ang mga kinakain ko. And I do my exercise, no? Na kailangan talaga may exercise kasi. Pero, importante rin ang sex exercise. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at binigyan niya po ako ng lakas ng katawan. And at my age, awa ng Diyos, wala pa po akong nararamdaman sa akin katawan. At wala po akong ginawa kundi mag-exercise, mag-ballroom. At sa ngayon po, nag-aaral na ako ng kanta at I'm very busy sa mga mall tour. Kayo po'y nanonood pa rin ng Kalusugan TV at narito na ang paborito ninyong portion. Ang itanong mo kay Doc, libre ang sagot. Dok, nakakatulong po ba ang kape pangalis po ng hangover? Ang kape ay hindi naman nakakatulong na mawala ang hangover ng isang taong lasing. Tumutulong lang yan na gising ka o yung tinatawag na sedative effect ng alcohol, medyo kinokontra. Kaya pagka inom mo ng kape, pagkagising mo sa umaga na ikaw ay may hangover, pakiramdam mo gising na gising, pero nandun pa rin yung alcohol sa katawan mo.
Doc, posible ho bang magkaroon ng ovarian cancer ang mga babaeng hindi pa nanganganak? May mga pag-aaral na mga babae, pag hindi sila nagbuntis o kaya hindi uminom ng contraceptive pills during their lifetime, ay mas prone sila na magkaroon ng ovarian cancer. Ang dahilan dito, hindi natitigil yung tinatawag na ovulation cycle nila. At nalaman na ang estrogen ay maaaring magbigay ng tsansa na magkaroon kayo ng ovarian cancer balang araw. Siyempre, hindi po kumpleto ang Saturday morning ko at ninyong lahat kapag ka hindi nagkwento si Doc G. Doc, baong kang kwento, I'm sure. Well, alam mo, Ami, naalala ko, one time may pumunta sa klinik ko mag-asawa. Bali, yung lalaki, bata 35 years old. Tapos yung babae, mga 56. Taray may boyfriend, daig pa Aray. ako. Alam mo nangyari, yung lalaki nagsasalita, sabi niya, Dok, posible ba na ang isang babae na dati nang may anak, 3 ang anak ng babae? Ngayon naging virgin? Ha? Sabi ko, Taray to the second level. bakit mo naman nasabi? Kasi every time mag-contact kami, umiiyak at sumisigaw ng, at sakit. Sabi ko, ilan taon na ba? 56. Yung pala, menopausal lang, vaginal dryness. So, in-advisean ko lang. Dapat nakinig siya kanina doon sa tips. Dapat nakinig siya. Pero in-advisean ko lang at yun, nagsasama na sila na maayos ngayon. Aba, May kita mo kinalaman nga sa naman. menopause yun. Maganda rin palang naidudulot mo sa kanila, no? Di ba, no? Hindi ko Tignan nga lang mo alam ano. kung ano sinunod niya sa lahat ng payo ko. I'm sure. Wag lang sanang magka-baby kasi, di ba? Hindi na magkaka-baby. Pero at Hindi least, na. nag-enjoy sila ng kanilang sexual activities Wow. nang walang pain. Nako, kita mo nga naman, ano? Ang dami nating natutunan ngayong Saturday morning. Nainggit ako Dito sa KTV. Thank you po sa panonood nyo at naway marami po kayong napulot sa programa natin ngayon. At salamat din sa Sanctuario Spa dahil napakaganda Wow, po sarap ng pala. aming stay dito at napakasarap, di ba? At ikaw, Sarap Doc pala. G, tatahi-tahimik ka dyan. Sandali, umupo ka muna. Hindi, masarap Huwag kang pala gumalaw. rito. Umupo ka. Ikaw tatahi-tahimik ka. Oh, bakit? Ay, may chismis akong alam sa'yo. Ano? Hindi mo sinasabi sa amin, ha? Tinatago mo, ha? Na ikaw pala ang number 27 out of the 300 worldwide, na nag-take nung American Geriatric Society, Nako. At isa ka na palang fellow dyan, ha? Well, para sa lahat ng mga gurang yan. Oo. Dinededicate ko yan para sa lahat ng mga viewers natin, mga listeners natin sa radio, at mga nagbabasa rin ng column ko sa dyaryo. Oo. Maraming Teka muna, salamat. bago tayo magpaalam sa kanila, mangako ka muna sa akin, tsaka sa mga Ano? crew at staff na magpapakain ka, tsaka magpapainom ka, kasi number 27 ka pala, At tahimik ka dyan, Marami dyan, mataas ang kolesterol, mataas ang Si uric Rolly? acid, yung director natin may diabetes, yung cameraman natin Oh, ba't may may mga arthritis. sugar-free na naman ngayon? Nagdadahilan ka na naman, Doc Yung G. executive producer natin nagme-menopause. Oh, bakit hindi naman siya masyadong nagiging bruhaha? Itong mga assistant natin, ang tataba, pinapapayat ko. So, bibigyan ko na lang sila lahat ng mineral water mamaya. Para safe. Okay? Ito na po ang katapusan namin ni Doc G. Ayoko na. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Kalusugan TV at sana meron po akong nabahagi sa